Ang talamak na problema sa basura sa Pinas sa isang seryosong issue na may malawak na epekto sa kalikasan, kalusugan at ekonomiya. Katunayan, pumapalo nga sa 22 milyong tonelada ng basura ang nakokolekta sa bansa kada taon. Ayon yan sa National Solid Waste Management Commission. Isang halimbawa nito ay ang kilalang tourist destination sa Matabungkay, Lian, Batangas, kung saan ang mga basurang nakakalat sa dalampasigan ay dahilan kung bakit hindi naiengganyo ang mga turista. Pero may solusyon dyan si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano kaya ito ating alamin sa report ni Sheena Torno. Kahit saang lugar ka man sa Pilipinas pumunta, unang-una mong mapapansin ang kaliwat kanang mga basura. Ang talamak na problema sa basura ng bansa ay dulot ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang na ang mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa maayos na waste management systems, at mababang kamalayan sa tamang pagtatapon ng basura. Patunay nga riyan ang mga basurang pinagtatapon na lamang sa mga estero at ilog na nagiging sanhi ng pagbaha at polusyon. Malaking bahagi ng basura sa bansa ay binubuo ng sachet, plastic bags at bote na madalas hindi nare-recycle. Tinatayang nasa 30% nga ng mga bayan at lungsod sa bansa ay walang sapat na sanitary landfills o dump sites. Batay nga sa datos mula sa National Solid Waste Management Commission ng Department of Environment and Natural Resources, umaabot sa 22 million metric tons ang nakokolektang basura sa Pinas kada taon. Ang Kalakhang, Maynila nga raw ang nangunguna sa listahan ng waste producers na may 3.65 million metric tons. Ang 5 lalawigan naman sa Calabarzon ay umaabot sa higit 6.5 million metric tons ng basura ang nakolekta as of 2023. Sa Batangas City ay umabot sa higit 1.6 million metric tons ng basura ang nakukuha kada araw. Pero alam nyo ba na ang mga basura sa karagatan, lalo na ang marine plastic pollution, ay nagdudulot ng malawakang epekto sa kalikasan, ekonomiya at kalusugan ng tao? Isa rin ang basura sa may malaking kontribusyon ng malalang epekto ng bagyo at sa pagre-resulta ng sakuna. Bago nga matapos ang taong 2024, hindi na mabilang sa daliri ng tao ang mga bagyong nanalasa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkalat ng mga naanod na punong kahoy, basura, at wasak din ang mga establishmento ng kilalang tourist destination na ito sa Lian, Batangas, ang Matabungkay Beach. Ang Lian, Batangas ang isa sa mga lugar na patok sa lokal at banyagang turista na dinaanan din ng Bagyong Christine hanggang sa Bagyong Pipito, kung kaya't ganun na lamang karami ang mga basurang nakakalat sa dalampasigan. Walang bisita pag sobrang dumi, pero may dumadating ding bisita, pero hindi ganoon karami. Pinakamalaking ira ng barangay namin, ang Matabungkay. Kaya kung hindi namin maayos o ma-coverage ang Matabungkay ng maayos at kalinisan, maraming mawawalan ng trabaho, pati sa bayan, magiging effect din sa turismo namin na ito talaga ang pinakamalaking tourist spot ng bayan namin. Ang problemang ito ng mga residente sa Matabungkay ay sinolusyonan ng kumakandidato sa pagkasenador, Kingdom of Jesus Christ leader at founder ng Sunshine Philippines Movement o SPM na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito ay sa pamamagitan ng Kalinisan Tatag ng Bayan program na sinimulan pa noong 2005 sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Sabado, sabay-sabay na dumating ang libo-libong volunteers mula sa Sunshine Philippines Movement, KOJC Community, mga katuwang na pampubliko at pribadong organisasyon at mga opisyal mula sa Barangay Matabungkay. Hindi naging hadlang ang mainit na panahon para may pagpatuloy ang paglilinis sa mahabang dalampasigan ng Matabungkay. Ang hagupit ng Bagyong Christine hanggang sa Bagyong Pipito ay nag-iwan ng matinding pinsala sa mga residente dito sa Matabungkay Beach sa Lian, Batangas. Ang balsa kung tawagin ng mga residente na pangunahing pinagkakakitaan nila sa araw-araw ay nasira at ang sandamakmak na mga basura na iniwan ng sunod-sunod na bagyo. Labis na lamang ang pasasalamat nila kay Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa inisyatibo nito na kalinisan tatag ng bayan. Napakalaking tulong ang ginawa po ni Pastor Kibuloy na ganito. Sana lagi magtuloy-tuloy na kung gusto nyo, kung pwede. Napakalaking bagay po sa amin ng ganito na kahit hindi ka taga rito, magmamalasakit ka sa bayan namin na ganito. Matatanawin namin malaking utang na loob kay Pastor itong ginawa niya po. Nagpapasalamat kami kay Pastor. Dito sa paglilinis nyo ngayon. Nakatulong sa amin, malaking bagay. Napakalaking tulong po nito sa aming pong barangay dahil po unang-una po mapapanatili po namin ang kalinisan po dito sa aming barangay para po mas madami pa pong turista ang dumating po dito at mabigyan lagi ng hanap buhay po ang mga taga dito. Nagpaabot din ng pasasalamat si Andy Mariscotes na dating alkalde ng Pulangi, Albay sa butihing pastor dahil sa pagmamahal nito sa bayan. Walaan niyang pinipili si Pastor Kibuloy na mga lugar na tulungan para mas lalo pang mapaganda at maging malinis ang kapaligiran. Ani Mariscotes, sa paraang ito ay natuturuan ng mga Pilipino na maging disiplinado. Yung ganong advokasya po ay nagpapakita na ang unity at disiplina, kalinisan ay magdadala sa atin sa kaunlaran. Ako ay bilang isang former mayor at isang vice president ng Association of Resort Owners dito sa Lian ay naniniwala na ang kalinisan ang magdadala sa atin sa kaunlaran ng buong bansa. Not only kalinisan ng ating kapaligiran, kundi kalinisan ng puso. Na yun ang nakikita ko na dapat mangyari sa ating buong bansa. Sa ating minamahal na Pastor Kibuloy, laban lang. Sabi nga, isa lang to sa mga challenges na kinakaharap. Lahat naman tayo ay mayroong ganon. So basta laban lang. Para kay SMNI anchor Jeffrey Kaerik Celis, ang advokasya ni Pastor Apollo ay hindi artipisyal o one-time big-time lamang gaya ng ibang mga politiko na namumuno sa bansa. Ang Kalinisan Tatag ng Bayan program ay nagbigay ng mas malalim na kamulatan sa mga Pilipino at makikita ito sa aktibong partisipasyon ng komunidad at mga lokal na pamahalaan. Ang disiplina nagmumula sa kamulatan at kamalayan. Discipline cannot be artificial. Ito po yung isang lessons, among the lessons learned ko sa aking partisipasyon sa mga programang ginawa ni Pastor Kibuloy because hindi po magiging matagumpay ang isang pamahalaan, ang isang proyekto at programa kapag hindi ito tinanggap at niyakap ng mamamayan. Kaya para sa akin po, ang tagumpay ng isang pamahalaan at isang programa nito o anumang kanyang direksyon, kapag niyakap at sinamahan ng mamamayan, sigurado magtuloy-tuloy yan. Yan ang dahilan kung bakit more than 20 years ago, sinimula ni Pastor Kibuloy ang Sunshine Philippines Movement. Ngayon ay lumalaganap at lumalago bilang isang way of life at isang pamamaraan ng patriotikong partisipasyon ng mamamayan, hindi lamang sa mga pangpolitikang gawain, kundi sa panggawaing panglipunan at pangkomunidad. Sa nagpapatuloy na mga programa ni Pastor Apollo ay mas lalong humahanga si SMNI Anchor at Banateros member Coach Oli dahil sa malaking ambag nito sa pagbabago ng kalikasan at komunidad. Pero para sa akin, nakakabilib kasi tumutulong si Pastor Kibuloy tapos nakikita ko yung prutas niya, kayo, mga taga KOJC, na talagang iba kasi yung tumutulong ka pero yung nakikita mong yung pagtulong may joy and consistency kasi pang-apat na Sabado na to. Pang-apat na Sabado,
At hindi lang sa isang lugar, nationwide. Again, that is not easy. Mahirap pong gawin yan. At saka, nakita ko nag-e-enjoy yung mga members para tumulong. So isipin natin, kung talagang si Pastor Quibulol ay mahahalan, naku, ang daming matutulungan. Kasi parang second nature yung pagtulong, hindi yung dahil politiko. Tatakbo man or hindi, dati na yung ginagawa. Pero ako, hindi ko lang nabalitaan. Na-witness ko yung paano sila tumulong na may joy, na talagang galing sa puso. Una na ring tiniyak ni Pastor Apollo na magpapatuloy ang kanyang mga programa at itutuloy pa niya ang mga aktibidad na ito sa Senado. Naniniwala kasing butihing pastor na para maging first world country ang Pilipinas, kailangan magsimula ito sa isang malinis na kapaligiran at ang pagbabago ay nagsisimula sa ating komunidad. Bilang bahagi ng kanyang advokasya, binigyang pagkilala ng Sunshine Philippines Movement at ng butihing pastor ang mga opisyal ng Matabungkay, Lian, Batangas dahil sa kanilang buong suporta sa mga programang nakatutok sa kalinisan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torney, SMNI News.